Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs, Badong Ratilis po. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no, sinampahan po na reklamo o sinampahan po ng kasong sedisyon o inciting to sedition. Ito pong si Attorney Harry Roque at ang vlogger, US-based vlogger na si Maharlika. Ayan. Dahil po yan dito sa sinasabing pulburon video. Pag-uusapan din po natin, ito pong sigurado na ang panalo ng dalawang bagong dagdag, no, sa mga kandidato ni Sara Duterte. Ito pong si Amy Marcos at si Camille Villar. Kung bakit po natin nasigurado, dahil po yan sa may ano po, no, sa trend, no, ng ginagawa po ng mga BBM supporters at BBM vloggers. Yan po mga pag-uusapan natin. Pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tayong channel na may kinikilingan, may pinapanigan, una sa balita, huli sa impormasyon, kaya ano pang hinihintay nyo, pindot na, okay? Pag-usapan natin, no? Pag-usapan kagad natin. Pero bago yan natin pag-usapan yung mga, okay lang ba sounds natin, mga kapatid? Mag-1 lang nga po kayo kung okay naman po yung sounds natin. Okay na kailangan kong ilipat. Nakikiliti. Dito na lang nga. Okay. Tinatamahan yung aking egli. Okay. Kasi kinakailangan na po natin eh. Ayan. Naglolo ko na naman. Sobra naman. Okay. Pag-usapan po natin mga kapatid, no. Ito po muna yung sinabi po ni Manang Amy dito po kay Chis Escudero, nung sinasabi po ni Chis Escudero na wag gamitin ni Amy sa personal na pangangampanya o personal na gain sa politika yung kanyang ginagawang Senate investigation. Ang sagot po ni Senator Amy, binweltahan po si Chis Escudero at sinabing siya ang tunay na ambisyoso. Iyan. Gumaganda po yan, no? Gumaganda po yung banatan nito ni Chis Escudero. Tama po yan. At dagdag pa ni Senator Amy, nung tinanong po siya kung ambisyon po ba ng sinasabi ni Senator Amy ay mayroon po bang balak si Senator Chis Escudero na maging o tumakbo sa mas mataas sa 2028. Ang sabi ni Senator Amy, mukhang hindi pa po makakarating doon dahil mukhang delikado po ang kalagayan ng pagiging Senate President sa susunod na Senado nito ni Chis Escudero. Yan po, kaya po siya nagsisipsip, kaya po siya yung ambisyon niya po ay mapanatili lang, mukhang mapupurnada yan pag pasok po ng bagong Senado, kasi po alam naman natin na marami po sa mga Duterte candidates ngayon, no? Marami po sa mga sinasabing kandidato ni Pangulong Duterte ay papasok. O yung mga katanungan po ninyo, i-hold nyo lang po yan kasi magdi-discuss lang po tayo, lalo na rito sa TikTok. Mamaya po, tatalakayin natin pati yung mga katanungan nyo, no? Okay. Isa pa po, bago tayo pumunta, yan pa rin si Auntie Claire. Sabi ni Auntie Claire, fake news daw ang ginagawa ng Amy Marcos at ni Sara Duterte, yung di-describe sa ating pamahalaan ngayon na maitim, no? Fake news daw po yan. Nakalimutan na ni Auntie Claire na yung vocabulary, no? Hindi po fake news ang tawag diyan. Pag fake news po, ikaw po ay nagbabalita. At best, no? O yung pinaka worst po, at worst,
ang tawag po diyan, Auntie Claire, 'pag yan po ay, ginagawa sa pangangampanya, sabi mo nga, ang pangangampanya nila ay fake news. Hindi po fake news ang tawag diyan. At worst, puwede pong tawagin yan na, black propaganda. Ikaw naman, Auntie Claire, yung mga fake news, nagbabalita ka ng mga maling impormasyon. Hindi naman po yan, inaakusahan nila yung black propaganda, pwede mong tawagin, pero fake news. Wala talaga kulang talaga sa bokabularyo 'to si Auntie Claire, eh. Okay. So, pag-uusapan 'yan po, 'no? Kayo po sa TikTok, share-share lang po. Tapos, mag-follow po kayo para lagi niyo po akong mapapanood. Maganda po ang talakayan dito, 'no? Maganda po ang, talakayan. Mamaya po magpapaakyat ako sa inyo pagkatapos ko mag-live, kasabay dito sa YouTube. Huwag po kayong apurado. Okay. Pag-usapan na po natin, mga kapatid. Unahin na po natin, 'no? Ngayon po, kahapon tinalakay natin yung NBI nagsampa ng kaso, 'no? Nagsampa rin po ng kaso dito po kay, Cardema, dati pong, yung sa, Duterte Youth Party List, at dati po siyang, National Youth Commission, 'no? Ngayon naman po, Cardema po at saka si Lambino na atin pong kandidato pagka-senador. Dahil po yan sa kanilang utterances, sa kanila pong utterances na o sa kanilang mga sinabi na mayroon daw TRO noong dinadakip si Tatay Digong. Tignan niyo po, ang sinampahan po nila na reklamo, yung nagsalita lang. Sa tingin nila, mali yung sinabi. 'Di ba? Pero, sinampahan kaagad nila na reklamo. Ang tanong ko, bakit po yung may ginawa, 'no? Yung may ginawa po, na pagdakip, at hindi po natutuklasan po natin ngayon na mali po yung pagdakip na yun. Dahil hindi po dinala sa korte, dinirekta po. Bakit hindi nyo po sinasampahan ng kaso, 'no? Yan po yung pagiging unfair. Pag nagsalita ka lang, kakasuhan ka, pagkalaban ka. Pero kung kakampi ka, kahit na mali yung ginawa mo, 'no? Ano po yung mga maling ginawa na napakinggan natin dito sa hearing? Ang dami po. Una, hindi pinapasok, hindi pinakita, hindi pinagtagpo yung mag-amang VP Sara Duterte at si Tatay Digong. Ikalawa, ay yung mga abogado, 'di ba? Ikatlo, yun nga, yung hindi hinarap. Hindi po hinarap yung doktor. 'Di ba? Yung nilimitahan yung doktor na pwedeng sumuri. Pero ang pinakamalupit po doon, yung hindi hinarap si Tatay Digong sa local court. Ang dami pong paglabag na ginawa, hindi po lang sinabi, no? Ginawa. Pero yung may nagsalita lang po na sa tingin ninyo ay mali yung sinabi, ay kagyat na sinampahan ng kaso. Pero yung mga may ginawa, may mga ginawang paglabag, ginawa, action. Hindi lang po salita, action. Na naging dahilan po kung bakit ang ating dating Pangulong Duterte, na pinakamagaling na Pangulo ng Pilipinas, ay nakakulong ngayon sa the Netherlands. Okay, pag-usapan na po natin yung ating topic. Ito po, ngayon naman po, pagkatapos po sampahan yung si Cardema, ngayon po may sinampahan na naman. Ito naman po si Harry Roque at saka si Maharlika. Alam niyo po, 'di ba? Bakit hindi po yung mga tungkol lang po sa fake news, yung mga cyber libel. Iniisip ko po kung 'di ba? Bakit kung paninira lang yung ginawa nila Harry Roque, at saka ni Maharlika, bakit hindi cyber libel? Actually, si rin po nagsabi niyan, na pinag-aaralan nila nung mga nagdaang ilang araw. Pagkatapos po nung lumabas itong si Pebbles. Ang tindi, no? Kalalabas lang ni Pebbles, nakagawa kagad sila ng mga kwento o mga kaso. Kakaso-kaso kagad. Mabilis talaga reaksyon ng mga gobyerno natin, no? Nagpalabas sila ng
ng isang, anong tawag diyan, witness, may kaso na agad. Ang bilis, wala pong isang buwan na lumabas si Pebbles, may kaso na agad. Inciting to sedition. Teka muna, pasalamatan muna natin tong mga nagpapakape. Si May Ortegera, thank you very much sa 25 AED. Iyan. Okay. Kung papansinin po natin, no, kailan lang lumabas yan si Pebbles, nakagawa na kagad sila ng kaso mula sa testimonya ni Pebbles. Ganun po katindi tong gobyerno. Ang tanong, meron na po ba kayong nasampahan? May nahuli na po ba tungkol po sa mga sunod-sunod na kidnapping? Ang bilis po, yo. Ang bilis. Kailan po lumabas si Pebbles? Kailan po yung huling TRICOM? Alam ko lumabas si Pebbles nung huling TRICOM. Araw pa lang po. Wala pa po yatang, wala pa. Tinitiyak ko, wala pang isang buwan. Buhat nung huling TRICOM. Napakabilis. No? Balot Penoy, ano ka ba naman? Magsumbong ka kasi, hindi ka nagsusumbong. Maghanap ka ng fake news sa akin, kasi alam ko, mga fake news po yung pinatatawag. Maghanap ka ng fake news tapos isumbong mo ko. Naman. No? Malinaw na sinabi ng mga representative ng Meta, pwedeng batikusin ang gobyerno. Kailan pa po pwedeng, kasi ito mga utak diktador eh. Alam niyo naman, Marcos, di ba? Galing, kung idol nila yung tatay, lahat nagsasabi na yung tatay, katunayan nga, nag-martial law yung tatay. Pag idol mo po yung nag-martial law, alam niyo po ang katangian ng martial law, wala na pong kalayaan sa pamamahayag ng martial law. Kaya po sa kanila, akala nila, bawal bumatikos sa pamahalaan. Pwede po, basta hindi ka nagpe-fake news. Nasanay kayo na diktador na pag kumontra, pahuli agad eh. Isusunod ka agad si Badong eh. Di ba? Di ba? Pag narinig nyong, eto si Badong, sabi ni Balot Penoy, magaling to si Badong bumatikos eh, susunod na to sa TRICOM. Hindi, no? Pag bumabatikos pala, ganyan ba kayo talaga sa mga supporter ni BBM? Takot kayo? takot kayong nababatikos yung amo nyo? Normal lang po yan. Kami po hindi po natakot. Nung panahon, naging presidente po si Digong. Wala po bang bumabatikos kay Digong? Sangkatutak. Pero ano po ginagawa namin? Sinasagot namin. Diba? Sagutin nyo yung mga batikos, hindi yung susunod ka na, panay kayo pananakot. Di isunod nyo ko. Saan nyo ba ako isusunod? Magsumbong kayo, sabihin nyo, may fake news doon si Badong. Ano yung pinake news niya? Wala, binatikos niya kayo. Di ba pag batikos, fake news? Kita nyo. Okay, balik na po tayo, no? Ang bilis eh. Kailan lang yung meron na kagad nakasuhan. No? Si Roque tsaka si Marlica. Bakit po hindi cyber libel o libelo ang kaso? Kasi po sa Amerika, para po ang target po talaga nila maimbitahan eh. Actually, may mga pronouncement ng ganyan yung NBA na gusto nila yung mga taga-ibang bansa, yung nakabase sa ibang bansa na vlogger, ay makasuhan dito. At yan po, makakasuhan lang yan sa pamamagitan ng extradition, lalo na kung American citizen, di ba? Pagkakaalam ko hindi ko po binabalita ito. Ang pagkakaalam ko, American citizen si Maharlika. Kung hindi naman siya American citizen, di mali ako. Pero sa pagkakaalam ko, American citizen siya. At para mo maimbita sa extradition treaty yung isang American citizen, kinakailangan kakasuhan mo siya ng parehong may batas laban doon. So meron ditong anti-sedition law at meron ditong batas na
bawal ang inciting to sedition, sa Amerika meron din. Pero yung sa cyber libel, wala pong kaso, hindi po criminal case yung cyber libel sa Amerika eh. Kaya hindi po pwedeng ma-extradite. Hindi po pwedeng ipadaan sa extradition si Maharlika. Kaya po umisip sila ng paraan na ang ikakaso nila ay pwede nilang i-request sa United States na magkaroon ng true extradition treaty ay malitis si Maharlika. Yan lang naman po yun eh. Kaya lang, pasok ba yun? Pasok ba yung sinasabi ni Maharlika na siya yung nagpalabas o naglabas nung pulburon video para doon sa inciting to sedition? Yan ang kasi alam niyo yung mga Amerikano, matindi po magprotekta yan sa kanilang citizen. Natatandaan ko si Pemberton, 'di ba? Ayun, totoong kaso na 'yun. Talagang siya yung pangunahing suspect doon sa pagkamatay doon sa trans na si Laude. O bakit hindi give up ng Amerika 'yun? Hindi po basta-basta 'yan. Kung talagang hindi nyo mapapatunayan na si Maharlika, kasi ang alam ko po yung inciting to sedition, talagang nananawagan ka na mag-aklas eh. Nananawagan ka na, kayo, lumaban na tayo sa gobyerno. Ganun po yun. Hindi po simpleng bumatikos lang. Eto, takang-taka ko rito sa mga supporter ni BBM. Kailan pa po ipinagbawal ng batas yung pagbatikos? Yan nga po yung freedom of speech. May karapatan kang bumatikos. Sa kanila yata, ang kahulugan nila ng freedom of speech, karapatan mong ayunan yung gobyerno. Hindi po ganun ang freedom of speech. Freedom of speech, may karapatan kang batikusin. Ang wala kang karapatan, manira ng walang basehan. Pero po yung ikaw ay bumabatikos, pwede yun. Ayun nga po yun. Yun yung sa akin Kaya ganun ng kaso, hindi yung cyber libel, hindi. Ngayon, pagdating naman kay Roque, alam niyo po, si Harry Roque po, wini-welcome niya yung kaso na yan. Alam niyo sabi ni Roque, ito po, basahin po natin kung ano po yung sinabi ni Roque tungkol dyan sa pagkakaso na yan sa kanya, no? Ito po ang sinabi ni Roque, bakit welcome sa kanya yung pagkakaso ng NBI. Okay. On Facebook, Roque said he welcomed the complaint filed by NBI. So, okay po sa kanya, no? Masaya po siya. Hindi naman siya masaya. Welcome. Mahirap pong Tagalogin yung welcome. Sabi ni Roque, we see this as a good opportunity for President Ferdinand Marcos Jr. to once and for all personally disprove in the court of law the endless allegations of his cocaine use and addiction. Kasi doon po binasa yung yung sedition. Siyempre patutunayan po yan sa korte na yung video na yan ay yan po ay hindi totoo. Alam ka naman sampahan nyo na reklamo, sasabihin, wag natin patunayan kung yan ba ito totoo. Kasi po nakabase po yun. Nakabase po yung kanilang sampang reklamo na peke yung video, di ba? Patutunayan muna nila na peke yan. Tapos yan po ay pinakalat nila Harry Roque at saka ni Maharlika. Dagdag pa ni Harry Roque. I reiterate Ms. Pebbles Talaquera's affidavit and testimony during the House of Representatives TRICOM hearing are fraught with falsehood and hearsay. So hearsay, ang dami pong hearsay. Tumitestigo si Talaquera na sa isang event, doon unang lumabas yung video, wala naman siya roon sa event. Ano po tawag doon? Hearsay po yun. Di ba? Wala ka naman doon, bakit ka titestigo?
Yun yung problema na ng ang pangunahing nag-aakusa si Pebbles eh. Bakit si Pebbles tuloy-tuloy lang sa pag-aakusa na wala naman pong kumontra sa kanya, hindi po siya sinalang dun eh. Iba po pag sa korte na. 'Di ba? May mga abogado nang ku-question sa iyo eh. Naroon ka ba nung sinasabi mo nagpalabas ng video? Wala po. O paano mo nalaman na doon nagpalabas? Eh, hindi po pwede yun. Hindi ka pwedeng tumistigo na wala ka naman doon. Hindi ka reliable. Kasi marami nangyari yun behind the scene eh. O nakita naman natin, kung meron lang pong pro Duterte na congressman doon, itatanungin lang siya. Yung sinasabi mo na pagtitipon, mali pa nga siya ng pagtitipon, di ba? Nagsorry pa nga siya eh. O, paano magiging reliable yun? O, wala siya doon kasi kaya hindi niya alam na hindi doon unang nilabas nila Maharlika. Okay. Ibig sabihin, mahirap pong testigo mo, wala naman doon sa mga event. O, na-late pa siya ron sa Hong Kong. Yung sinasabing nagkita-kita, may picture. Na-late pa siya ron. O, sa tingin niya ba, yun ang pinag-uusapan? Yung video na yun. Di ba? Yun yung problema sa witness na si Talakera. Ngayon, witness, parang merong nang ganyang witness, si Matabato ba yun? O si Las Cañas, yung sabi ni Pangulong Duterte, para naman siya si Superman. Lahat ng operasyon, naroon siya. Di ba? Unbelievable eh. Ito po, ang dami ng testimonya. Oh, alam din na Talakera yung pagdadala ng chiching sa Malacanang. Alam din na Talakera, nabigyan din daw siya ng envelope ni BP Sara. Bakit naging DepEd employee ka rin ba? Ang dami na pong pinatotohanan bigla ni Talakera eh. Minsan sinasabi niya na yung Malacanang daw eh may mga nagdadala ng chiching. Teka, kay Ninyo ko narinig yan. Pinatotohanan niya yung mga sinasabi ni Ninyo. Bakit? Paano mo nalaman na may nagdadala ng chiching sa Malacanang? Naroon ka ba? Tindi. Ang alam ko, kailan ka lang bumaliktad eh. Alam ko, pro Marcos ka, di ba? Oh, hindi ka pa Duterte nung panahon ni Duterte. Di ba? Kailan lang siya bumaliktad? Kailan lang siya naging Duterte? Paano mo na malalaman na may panahon ni Duterte, may mga nagdadala ng chiching sa Malacanang? At least si Ninyo, di ba mas imposible? At least si Ninyo, sinasabi ni Ninyo, siya daw nagdadala. Nakita niyo po, no? Yung mga taong hindi mo talaga maunawaan eh. Paano magdadala yung isa? Yung isa naman alam niya raw na yung paano mo nalaman taga Malacanang ka ba? Yan po yung witness. Sir, nagsasabi rin na para nakatanggap ka rin ba ng envelope kay BP Sara? Bakit taga DepEd ka rin? Ang dami ng ano ni Talakera. Anda wala bang due process, Ray? Sige, magbigay ka na halimbawa ng walang due process. Sige. Ayan Ito si Ray, may sinasabi po na due process. Wala daw pong due process nung panahon ni Duterte. Okay. Asa na tayo? na ano ko ay dito kay NBI, no? Ayan, patutunayan po ni Roque na maraming falsehood yan. O maraming mali sa mga sinasabi ni Talakera at saka maraming anong tawag diyan? Hearsay. Mga hearsay po hindi ubra yan. Pag hearsay po yung iyong testigo, ang kinakailangan po sa testigo sa korte, pag sa korte pag sa ano po, sa House of Representative po, pwede po hearsay diyan. Kaso pag sa korte, hindi po pwede hearsay. 'Di ba? Depende.
Pag ikaw ang saksi, ikaw na, alam mo na ang pangyayari, hindi ka pa paniniwalaan na congressman pag pro Duterte ka eh. Pero kahit na alam na ng hearsay, putya, wala naman siya ron eh. Lahat pinatototohanan. Kaya lang wala naman, hindi siya credible, di ba? Hindi siya credible kasi ang dami niya biglang naging papel eh. Talaga? Ang dami mo kagad pa. Sino ba tong tukmol na tong Michael Drago na to? Tandaan nyo. Natandaan na namin. Tatanggalin na kita. Anong naman klaseng pautot yan, Michael Drago? Ang dami-dami mo sinasabi. Grabe ka naman makapag-plan. Palagay mo naman, ginawa mo advertisement yung aking channel. Okay. Dito na po tayo sa bakit ko po nasabi na Villar Aimee sigurado ng mananalo. At magtapatan tayo, no? Laglagin. Laglagin po si Villar, laglagin po si Aimee, di ba? Pero within the reach, dati silang mga top 12, dati silang pasok lagi sa top 12, tapos naging laglagin. Marami po nagsasabi na ginagamit na naman ni Aimee si VP Sara. Pwede naman totoo kayo, di ba? Pwede naman totoo kayo. Yun pala, no? Kaya ko pala gustong ipunto yun. Ibalik ko lang si Chis Escudero. Yung sinasabi ni Aimee na ikaw nga ang ambisyoso eh. Nagkakaamuyan sila eh. Remember, parehong manggayaman. Di ba? Pag pareho kayong mangga, alam nyo, no? Alam nyo ugali. Kaya naaamoy ni Escudero si Aimee Marcos. In return, naamoy din po ni Aimee Marcos si Escudero. Okay. Dieter, bye-bye. Thank you very much sa 5 euro. Okay, ano po yung point ko? Manggagamit po ba si Aimee Marcos? Sure. Totoo naman eh. Hindi ko po yan, hindi ko po babaguhin yan. No? Manggagamit po ba si Aimee? Opo. Manggagamit ba si Chis? Opo. Ginagamit niya yung nasa Malacanang. Actually, gamitan lang. Di ba? In return, ay kawawa naman pala si VP Sara. Bakit naman kawawa si VP Sara? Hindi nyo ba napupuna? Ginagamit ni VP Sara si Aimee Marcos laban sa kanyang kapatid ngayon. Ganun talaga. Ang gamit ni Aimee Marcos, talagang na-expose niya yung kapatid niya. Hindi naman yung expose na binalatan na. Pero na-expose niya. Yun lang mga pronouncement ni Aimee Marcos na may mali at hindi ko papayagan yung aking kapatid. Matagal ko nang pinoprotektahan yan. Binilin sa akin ng tatay ko yan. Kaya lang wala na akong magawa eh. Etchepuera na ako eh. Hindi na nakikinig sa akin. Di ba? Ganun lang yan. Ginagamit niya si VP Sara. In return, ginagamit siya ni VP Sara para ma-expose si Ferdinand Marcos Jr. Kaya okay lang po ako dyan. Ganyan talaga ang politika. Gamitan. Bakit? Lumalabag ba ngayon? Unlike before, na si VP Sara ay talagang pinapakita niya na very independent siya sa pagpapasya ng kanyang ama. Ngayon po, hindi. Pinapakita po ni VP Sara ngayon, ito po pagkakaiba sa huling 3 eleksyon na nakita ko tong mag-ama na to na gumalaw. Ngayon pong eleksyon na to, pinapakita ni VP Sara na wala siyang kinokontra kay Tatay Digong. Very supportive siya. PDP yan eh. Yan po ay partido ni Tatay Digong. No? Yang PDP, ang chairman niyan si Tatay Digong, kanyang partido yan at lahat sinuportahan ni VP Sara. Duterte. Okay. Ngayon, nagdagdag ng 2 si VP Sara, 12 kasi. Wala naman siyang sinabing, suportahan nyo to si Villar tsaka si Aimee Marcos.
wag tanggalin niyo na sa wala po siyang tinatanggal. Pasok pa rin sa banga. Okay. Gano'n talaga, 'no? Hindi po 'yan problema, sabi ko nga, ulitin ko na naman, hindi 'yan problema ng mga Duterte, yung pagbaliktad ni Imee, yung pagbaliktad ni Villar. Problema niyo 'yan, mga BBM. Kasi harap-harapan sinasabi sa inyo na kahit presidente si BBM, mas mabigat, mas may dating, mas mananalo kami kung ang endorso ni BP Sara ang makuha namin kaysa sa endorso ni BBM. Sila po ang nagpapatunay na hindi totoo yung survey na lumalabas na mananalo karamihan ay mga BBM back senatoriables. Yung dalawa na yan. Kasi, pucha, anyayaman na mga yan. Bilyon na po ang ginastos niyan. Bilyon na po sa kampanya. Alam po nila na ngayon, sa panahon ngayon, yan po. Yan ang hindi kayang sagutin itong mga BBM. Alam nila, si Imee at si Villar, na ang kailangan nila ngayon ay endorsement ng totoong may suporta ng tao. Endorsement ng totoong magpapanalo sa kanila. Yan po ay si BP Sara. At pag nanalo po yan, dalawa na yan, naku po, napakalaki pong sampal yan, no? Sa administrasyon at napakalaki pong boost, no? Ang ganda po, naku, ngayon na naliwanagan na sa akin ang lahat. Yang panalo po ni Villar at saka ni Imee Marcos, magbubus po yan sa popularity lalo ni BP Sara. Talagang magugulantang na po lahat po ng mga baliktarin sa Kongreso. Tumakbo man sila ngayon kay BBM. Ayan na po, mag-iisip na po yan. All roads going through BP Sara. Dahil alam na nila, ito ang next president of the Philippines. Yan po, actual po yan. Kapartido nyo yung Pangulo, tapos babaliktad kayo dahil alam nyong matatalo kayo pag nanatili kayo sa sinking ship. Biglang nung bumaliktad kayo, inendorso kayo ni BP Sara, bigla kayo nanalo. Pucha, yan po ang testimonya ng power ni BP Sara na mag-command ng boto. Kaya ako, gamitin natin sila para sa gain ni BP Sara, gamitin natin sila para maiiwas si BP Sara sa impeachment, gamitin natin lahat ng pwedeng gamitin para maiupo natin at maibalik natin yung pag-asa ng Pilipinas. Di ba? Una, sampal sa kanila yun. Kapartido na. Kaya nga sabi nung campaign manager, hindi pa rin sila umalis. Bakit? Pinanghahawakan pa rin nila. Pero alam po ng lahat, pag nanalo po si Camille at si Imee Marcos, ang nagpanalo sa kanila si BP Sara, wala pong duda. Miski sila, aaminin nila, maraming salamat BP Sara dahil sa'yo nanalo kami. At yan po ang magiging kwento. Yan po ang magiging kwento ng eleksyong ito. Yung power ni BP Sara na may command talaga siya sa boto. Okay lang naman yan yung ganyan kayo mag-isip. Pero kasi ko for future Nakikita ko na po yung tinahak na landasin nito ni BP Sara Mahirap namang i-voice out niya na Imee, ginagamit lang kita. Ako na po. Ako na po. Ako na po, nakita ko Di ba? Nakita ko Puta. Opo, pag nanalo po yan, sinong may said, hindi, BBM nagpanalo dyan. Yan ba sasabihin nyo? Ikalawang bakit tinitiyak ko na mananalo sila? Binabanata na sila ngayon ng BBM Tandaan po ninyo, may kontragalis po. Yung banat po ng mga BBM vloggers at mga BBM supporters, kontragalis po yan sa katotohanan. Ano po ibig sabihin ko doon? Kontra po yan sa nagaganap sa katotohanan. Tignan nyo po yung mga binabanata nila. Walang humpay ang pagbira nila kay BP Sara. Walang humpay ang pagbira nila kay Duterte, kay Tatay Digong. Ano po nangyari sa popularidad ni Tatay Digong
at popularidad ni VP Sara. Lalo pong umaangat. No? May kamandag yung kanilang pagbira eh. Mas lalong mentras na binibira ng mga BBM vloggers at BBM supporters, lalo pong umaangat yung popularidad. O, tignan nyo po kung sino po binibira nila nung una. Batogo. Nawala na ba sa top 12 kahit sa survey nila? Hindi po nawawala yung Batogo. Sunod nilang binibira, Marcoleta Kibuloy. Pucha, winning na yung Marcoleta at Kibuloy. Isa pa palang binibira nila, nakakalimutan natin si Philip Salvador. Papasok po yan 5 na yan. Si Pastor Kibuloy, sinasabi nyo lang, kung si Pastor Kibuloy nakalaya ngayon, pucha, pasok na pasok niya sa banga. Eh, yun lang ang ano ni Pastor Kibuloy, ang hirap niyang mangampanya. Pero lahat po ng tinitira, yun po ang trend, di ba? Lahat ng tinitira nila, yan po yung nagiging popular. Yan po yung winning. Nakuha nyo? O, ngayon, binanatan nila. Si Villar po, tsaka si Amy, talagang wala na po. Walang po, sa atin, hindi natin sila pinapansin. Hindi rin sila pinapansin ng mga BBM. Biglang ngayon, center po sila na attraction. Good moves sa kanila. Yan po ang mga political career moves. Defining career moves. Patalo na sila eh. Maganda po sa atin yun. Maganda po sa image ni VP Sara yun. Yung dalawang patalo, sinagip ni VP Sara, nanalo. Anak ng pupa. Ano pang credentials ang sasabihin nila na hindi kaya ni VP Sara? Oh, 'di ba? Una, sampal yan na bumaliktad sa administrasyon. Wala pong gumagawa niyan. Si Vic Rodriguez pa pala, binabanatan din nila yan. Winning din. Nakalimutan ko si Vic Rodriguez. Kung sino yung pinag-iinitan nila, kung sino yung pinag-iinitan ng mga, parang, ang nangyari ngayon, dahil may tapaoho sila, ibig sabihin, isa lang po yung paraan nila, yung ginagawa nila habang buhay, manira lang sa Duterte, manira sa mga kaalyado ng Duterte. Hindi po nila, nakakalimutan po nila na i-promote yung sarili nilang kandidato. Kaya malalaglag po yan, mga rebellion na yan, mga Lito Lapid na yan, Mati Pacquiao na yan, laglagin po yan. Lahat na po yan. Papasok po tayo. Magtiwala lang kayo. Pag kayo lang ang nagduda, pag pinagdudahan nyo po yung sarili nyo, natin, tapos hindi naman mananalo itong mga to, ilagay ko na lang itong mananalo, mananalo talaga. Kasi nilagay ninyo eh. Hanggang ngayon ba, weather ka pa rin? Yan lang ang kaya nila. Weather lang yan. Sorry na lang kayo. Wala po silang kayang ibato eh. Ganyan po kakapos ang utak ng mga, kaya nga sila BBM supporter pa rin hanggang ngayon. Lahat ng matatalinong BBM supporter, bumaliktad na. Kasi nakita na nila yung worth ni BBM eh. Di ba? Mahiya naman kayo NBI, kabi-kabila kinakasuhan nyo. Sana man lang ang marinig namin kinakasuhan nyo na o pinakukulong nyo yung mga kidnapper. Hindi po ba? Drug lord. May drug lord na ba kayo nahuli ngayon? Wala pa. Bukat nung mo po si BBM, wala pang drug lord.